Siya nga po, Panginoon, nais namin, Panginoon, na Tayo, Lord, ay aming maranasan, ay aming makasama. And yes, you are, Lord, kasama po namin kayo lagi. At kasama namin kayo sa pagkakataong ito, Panginoon, as you promise, O Lord, na pinanahanan mo ang pagpupuri ng iyong mga anak. Pinanahanan mo ang presensya ng iyong mga anak kasi lumalapit. And so we acknowledge, O Lord, your presence. At muli, Panginoon, sa inyo pong presensya, kami ay mananahan. At sa iyo pong presensya, Panginoon, kami makaranas ng kagalakan, makaranas ng kapahingahan, makaranas ng panibagong lakas, at maging, Panginoon, makaranas, Panginoon, ng pangusap nyo as we come to your word, Lord. Tulutan niyong tunay, O God, na kami, Panginoon, ay makarinig ng inyong pong pangusap sa pagpabay-gabay ng iyong Santong Espiritu. Kami makaunawa, kami ay tumugon, kami ay tumanggap. Lord, kayo magpala sa gawain ito, kayo magpala sa buhay ng bawat isa narito, at kayo lamang po ang mapalakalan. Po sa aming samang dalangin na may pasasalamat sa matag sa pangalan ni Jesus, ng mga po ay magsabi na. Amen. Sige po, tungayin natin ang salita ng Panginoon sa Genesis chapter 18. At ang ating babasahin ay simula verse 16. At kaya niyo po bigyan ko ng title, Be Useful Like Abraham. Be useful like Abraham. Every first month ng taon, ang Pilipinas ay nagdiriwang po ng National Bible Month. At ang pinakalayunin ay to encourage ang mga Pilipino na magbasa ng Biblia. At yes, napakatanda na ng banal na aklat. And yet, ito ay very relevant sa ating pong buhay. Now, sa ating pong text in Genesis chapter 18, simula verse 16, pagkatapos umalis ang tatlong lalaki at inihatid sila ni Abraham hanggang sa isang dako na natatanaw na ang Sodoma. Sinabi ni Yahweh, hindi ko dapat ilihim kay Abraham ang aking gagawin, sapagkat pinili ko siya upang maging ama ng isang malaking at makapangyarihang bansa. Sa pamamagitan niya, ang lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapairal ng katarungan. Kapag nangyari iyon, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa aking laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ko roon at aalamin ko kung totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit naroon pa rin si Yahweh sa tabi ni Abraham. Tinanong ni Abraham, lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, ang mabubuti kasama ng masasama? Sakali kung may 50 mabubuting tao sa lungsod, wawasakin pa rin ba ninyo iyon? Hindi po ba ninyo patatawarin ang lungsod alang-alang sa 50 iyon? Naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti, hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusan masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon, makatarungan ang hukom ng buong daigdig. At sumagot si Yahweh, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 50 mabubuting tao.
Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan. Wika ni Abraham, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang mabubuti, wawasakin pa rin ba ninyo ang lungsod? Hindi. Hindi ko wawasakin alang-alang sa 45 iyon, tuon ni Yahweh. Nagtanong muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 40 iyon, tungkol sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa ako, kung 30 lamang ang mabubuting tao roon, wawasakin ba ninyo? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod alang-alang sa 30 iyon. Sinabi ni Abraham, mangangahas muli ako, kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin, kung 20 na lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 20 iyon, muling sagot sa kanya. Sa huling pagkakataon ay nagtanong si Abraham, dito na po lamang ang itatanong ko, paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao roon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon, sagot ni Yahweh. Pagkasabi nito, umalis na si Yahweh at umuwi naman si Abraham. Ang Diyos po ang magpala sa kanya pong mga salita. Ayan yung hatiin ko po sa 3 puntos. Una, ang pagpapahayag ng pagpili kay Abraham ng Diyos. Pangalawa, ang pagpapahayag ng pagpaparusa ng Diyos sa Sodom at Gomora. At pangatlo pa muli, ang pagpapahayag ng pamamagitan ni Abraham para sa Sodom at Gomora. Sasayin ko po, una, ang pagpapahayag ng pagpili kay Abraham ng Diyos. Nabasa natin from verse 16 to 19 at makadalawang ulit. No? Inulit ang mga salitang pinili. At yes, hindi si Abraham ang pumili sa Diyos, kundi ang Diyos ang pumili kay Abraham. Sa Genesis chapter 12, verse 1 and 2, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at ako, gagawin ko silang isang malaking bansa, pagpapalain kita, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Here, clearly si ang Diyos po ang nag-inisip ng pagkatawag kay Abraham. So, hindi po si Abraham ang tumawag sa Diyos. In fact, nung si Abraham po, nung siya po'y tinawag, siya ay mananamba ng Diyos-Diyosan. Look at Joshua chapter 24. In Joshua chapter 24, verse 2. In Joshua chapter 24, verse 2, sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, noong una ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates, isa sa mga ito ay si Terah na ama ni Abraham at ni Nahor, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So here, makita po natin na ang Lord po, ang talagang nag-i-initiate ng pagtawag sa tao. Ako po, katulad ni Abraham, katulad nating lahat, nung tinawag tayo, hindi tayo tinawag na tayo dahil tayo maka-Diyos, kundi tayo tinawag sa kalagayan natin na makasalanan. Wala akong tinawag sa atin dahil sa tayo po ay matuwid. And again, ang Diyos, ang siyang in His sovereign will, ang pumili ng kanyang mga tinawag. At ano pong layunin ng kanyang pong pagtawag, pagpili kay Abraham? Sa verse 19 ng text natin, pinili ko si Abraham upang turuan niya ang kanyang lahi na sumunod sa aking mga utos sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid at pagpapaira ng katarungan. Kapag nangyari yun, tutuparin ko ang aking pangako sa kanya. Yes, ang pagkatawag ng Diyos sa mga pinili niya ay upang maging kanya na tagagawa ng kanyang kalooban. So how you will know na ikaw ay tinawag, kung ikaw ay may pagnanais sa kanyang salita upang siya ay sundin. Hindi tayo tinawag, hindi tayo niligtas dahil nakita tayong gumagawa ng mabuti sa harapan niya, kundi tayo tinawag niya upang maging tagagawa ng mabuti. Sa Colossus chapter 3, ganito mababasa natin, Colossus 3, simula verse 12. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya
Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Tingnan niyo po yung buhay ng tinawag. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual, may pasasalamat. At anuman ang inyong gagawin, sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. And so, kaya ang tunay na nagpapahayag na siya'y mananampalataya, no? Siya ay nagpapaturo, no? Meron kuwang sa kanyang puso ang salita ng Diyos upang malaman ito at upang isagawa. Now, pangalawang puntos, ang pagpapahayag ng pagpaparusa ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Ang pagpapahayag ng pagpaparusa ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Verse 20 to 21. Kaya sinabi ni Yahweh, katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora at napakalaki na ng kanilang kasalanan. Kaya't bababa ako roon at aalamin ko ang totoo o hindi ang paratang laban sa kanila. Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodom at Gomora at napakalaki ng kanilang kasalanan. Maisipin natin, Pastor, ano yun? Naalamin pa ni Lord, bakit hindi niya pa alam? No? Hindi po yun. No? Remember, ganun din ginawa niya nung nagtago si Adan at si Eva pagkatapos silang magkasala. Nasaan kayo? But it's not to say na hindi niya po alam. In Genesis 13, dito mababasa natin, verse 13, napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Genesis 13:13. Namuhay sila ng laban kay Yahweh. In Genesis chapter 19, dito mababasa natin ano po yung mga kasamaan na labish na ginagawa ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Sa Genesis chapter 19, simula verse 4 to 10, nang matutulog na sila, ang pamilya ni Lot, kasama po yung dalawang anghel, pinaligiran ng mga lalaking taga Sodoma ang kanyang bahay. Pinaligiran ng mga lalaki taga Sodom ang kanyang bahay. Lahat ng kalalakihan sa lungsod, tayo imagine habang binabasa ko ito, bata at matanda ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, nasaan ang mga panauhin mong lalaki? Ilabas mo't makikipagtalik kami sa kanila. So imagine yan, pinalibutan ng mga lalaki yung bahay ni Lot at ang kanilang sinisigaw, kasamang bata, matanda ng mga lalaki, ang kanilang sigaw ay ilabas mo yung bisita mo dyan. Kasi makikipagtalik kami sa kanila. Lumabas si Lot at sinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, huwag mga kaibigan, napakasama ng gagawin ninyong iyan. Ako'y may 2 anak na dalaga. Sila na lamang ang ibibigay ko sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang gusto ninyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Ngunit sumigaw sila, huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung ayaw mong masaktan ng higit kaysa sa kanila. Itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Ngunit tinaltak siya ng kanyang mga panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos binulag nilang mga tao sa labas kahit hindi makakita ang mga ito. Hindi makita ng mga ito ang pinto. So imagine kung gaano ka sexually immoral ang mga tao na sa Sodom at Gomora. Yes, gabi ito nung ginawa nila, pero tila parang nasa liwanag sila. Dahil again, nagtipo-tipo ng mga lalaki, matanda, bata sa paligid ng bahay ni Lot. At sila'y sumigaw na ilabas mo yung mga bisita mo sapagkat kami makikipagtalik sa kanila.
So, lantaran itong ginagawa nila, tanggap, walang umiiral na batas na nagbabawal na sa gawain nilang kasuklam-suklam sa Panginoon. Remember itong dahilan kung bakit po sinakop, pinuksa ng Lord, no, sa pamamagitan ng mga Israelita, ang mga mamamayan ng Kanaan dahil sa kanila pong pamamahalay na pamumuhay. Basahin na lang ninyo yung Leviticus chapter 80 kung maalala ninyo. No, ang tawag po dito ay sex chapter kung saan po binanggit ng Panginoon ang mga ginagawang sexual immoral o sexual immorality ng mga Ehipsyo at ng mga taga-Kanaan dahilan kaya pinapuksan ng Lord ang mga lugar na ito, ang mga tao sa lugar na ito. Again, Leviticus chapter 18, lalaktawan ko na po yan. Palagay ko, isa po sa pagkukulang ng church ay hindi pagtuturo tungkol sa sex. Yung biblical view about sex. Kaya tuloy, siguro aware kayo na mayroong pinapropose na batas na ituro sa mga bata about sex. Na dapat, ang church, pangunahin talaga dapat magturo ng sex. Dahil at ang source ay ang Biblia. Dahil wala pong sapat na pagtuturo ang simbahan o ang church patungkol sa bagay nito, ang maraming kabataan ay natututo sa ibang kaparaanan at ay impluwensyahan at nanilinlang. Imagine mo yung nabalitahan ng 8-year-old at 10-year-old na lalaki ang pumahasa sa isang 6 years old na batang babae. So, palagay ko napaka high time talaga na maging ang church ay pinag-uusapan o tinuturo ang bagay na ito. Last point, ang pagpapahayag ng pamamagitan ni Abraham para sa Sodom at Gomorrah o kanyang pag-i-intercede, verses 22 to 32. Let me just read po ilang bahagi po sa mga talata. Halimbawa sa verse 25, naniniwala po akong hindi ninyo idaramay ang mabuti, hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at ang mabuti. Hindi ninyo magagawa iyon. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig. Kaya kinilala po ni Abraham ang pagiging makatarungan ng Panginoong Diyos. At yes, ang Diyos ay makatarungan. Verse 27, ipagpaumahinhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako isang hamak na tao lamang. Siguro magandang mapaalalahanan din tayo. Yes, ang Diyos ay Ama natin. Yes, we can come boldly sa presensya ng Diyos because of the blood of Jesus Christ. Pero huwag din natin kilalanin, huwag natin kalimutan na ang ating nilalapitan ay Diyos na banal. Jadi makita natin yung pagpapakumbaba ni Abraham at ang mataas niyang pagpipitagan o reverence sa Diyos na sabi nga niya, wala po akong karapatang magsalita sa inyo sapagkat ako'y isang hamak na tao lamang. Sa ating pong panahon, ano pong ginagawa ng maraming tao sa pangalan ng Diyos. Nakita natin yan noong Sunday, paano ang Golden Globe Awards ay napastangani ang pangalan ng Diyos. And here si Abraham interceded, na magitan siya para sa Sodom mula sa 50 down to 10 na matuwid. So here makita natin si Abraham, hindi lamang po yung pamilya ni Lot, ang kanyang pamangkin, ang nais niyang ma-spare sa pagpaparusa ng Diyos, kundi ang marami. Hindi agad sinabi niya, Lord, yung pamangkin ko doon, ligtas mo. Sabi niya, Lord, kung merong 50, kung merong 45, kung merong 40, hanggang sa kung merong 10. Again, verse 32, sa huling pagkakataon, nagtanong si Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko po. Paano po kung 10 lamang ang mabubuting tao doon? Ang tugon ng Lord, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod alang-alang sa 10 iyon.
Yes, kung may 10 matuwid sa Sodoma, gaya ng sabi ng Lord, hindi niya wawasakin ang Sodom. Pero walang 10 matuwid sa Sodom o sa Sodoma. Imagine kung gaano kasama ang lugar na ito. Sabi ni Peter sa kanyang pangalawang sulat, 2 Peter chapter 2 verse 6 to 10. 2 Peter chapter 2 verse 6 to 10, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Kaya tayong mga mananampalataya sa gitna po ng mga kahalayang nakikita natin, nababalitaan natin, hindi natin dapat ito ipagsayaan. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Imagine yung buhay ni Lot araw-araw sa gitna nitong mga tao na napakataas ng kanilang sexual immorality. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya at kung paano paparusahan ang masasama hanggang sa araw na siya'y hatulan. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumikilala sa may kapangyarihan. Again, tingnan natin yung mga professing believer sa ating pong panahon. No? Tanggap na si Vice Ganda, tanggap na kung sino, no? Pero tingnan nyo si Lot. Never siya naging komportable, never siya anyway, ako na lang ata dito nagpapakamartir, okay, I will go with the flow. Hindi. Nanindigan siya. Kahit hindi popular yung kanyang view, ang mahalaga sa kanya, ang kalooban ng Diyos ang kanyang paninindigan. Opo, si Lot lamang at probably ang pamilya niya ang namuhay ng matuwid. But actually, si Lot at ang dalawa niyang mga anak lamang ang naligtas. Maalala ninyo yung kanyang asawa, sabi ng angel, huwag kayong lilingon, pero lumingon yung asawa ni Lot at siya'y naging asin. But yes, makita natin dito yung biyaya ng Panginoon talaga. In chapter 19, verse 14, 19 ng Genesis verse 14, kaya pinuntahan ni Lot chapter 19 verse 14, kaya pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, umalis na kayo agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito. Ngunit akala nila ay nagbibiro lamang si Lot. So si Lot, he tried, yung kanyang mga future na magiging manugang na isay, pero inakala nila si Lot ay nagbibiro lamang. Again, ang asawa ni Lot, lumingon, siya'y naging asin. Sa kabila ng sinabi sa kanila na huwag lilingon, marahil sabihin natin, grabe naman pastor, lumingon lang, naging asin na. Minsan, yun ang problema natin, nakakalimutan natin na ang nagutos ay Diyos. Di ba minsan tayong mga tatay, kapag di tayo sinusunod ng ating mga anak, kaya tayo labis na sasaktan. No? At minsan ang humihira sa atin, kasi tatay mo ako, anak lang kita. At yes, nakakalimutan natin, ang Diyos ang naguutos. At tayo ay mga nilikha lamang niya buhat sa alabok. Pero carry nating sumuway sa Diyos. Naalala ko yung sagot ni R.C. Sproul, na bakit daw nung sumuway siya dahil si Eva, ganyan na lang ang parusa ng Diyos. Ang sagot ni R.C. Sproul, what's wrong with you people? Problema daw sa ating mga Kristiyano, hindi natin kilala ang Diyos. Again, see kung gaano kasama pong Sodom at Gomora, na maging ang mga anak po ni Lot, yes, nakalabas na sila ng Sodoma, hindi po sila napuksa, pero what they did, basahin na lamang ninyo yung Genesis 19, nilasing nila yung kanilang tatay na si Lot at sinipingan nilang dalawa. At nagkaroon sila ng anak sa kanilang tatay. Imagine yung taas ng sexual immorality sa Sodoma
Sabi nga ng Bible, bad company corrupts good moral. Kaya pag tayo po ay talagang nasasawsaw ng madalas sa masasama, ay talagang maaari tayong mahawa sa kasamaan. I remember si Steve Dawson, dahil nagpanay-panay siyang bumiyahe mag-isa na hindi kasama ang kanyang asawa, yun, bumagsak siya sa adultery. Kaya pakisabi sa iyong sarili, ingat-ingat. Dahil nabubuhay tayo sa gitna ng mundong ito na masama. Yes, tinupok ng Lord ng asupre ang Sodoma at Gomora dahil walang 10 matuwid doon. In fact, si Lot, sa asad kanina, ito yung gusto kong basahin, no, na si Lot, nasa biyaya talaga ni Lord, niligtas. Look at verse 16 in Genesis 19. Genesis 19 verse 16. Nag-aatubili pa si Lot, ngunit sa habag ni Yahweh, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Ingatan niyo yung biyaya talaga ng Lord. Siguro, bahala ka, dyan ka na, maiiwan ka na dyan, pero hindi po, no? Sabi nga, halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. In verse 29, ng Genesis 19 pa rin, nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. So here, kaya ginawa ng Lord na iligtas si Lot, no? Sabi nga, walang matuwid doon, kahit 10, kaya wawasakin ko. Pero i-spare niya si Lot at ang dalawa niyang anak. Again, dahil kay Abraham. Sabi ng James chapter 5 verse 16, malaki ang huling bahagi, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. And yes, Abraham interceded. Sana lahat tayo na nagsisikap, nagsisikap na mamuhay ng matuwid. And so, imagine kung gaano tayo magiging pagpapala sa isa't isa. Imagine kung gaano tayo gagamitin ng Lord. Sabihin na natin effectively. Kung hindi lang tayo marunong, mag-preach, mag-recite, mag-pray, mag-ministry, kundi tayo ay nagsisikap na mabuhay ng matuwid. God will use us mightily. We will be useful. So it was for Abraham. Kaya ang tunay na mananampalataya ay blessing sa pamilya, sa community, sa work. Kapag may Kristiyano doon, may pagpapala. Kaya pakisabi sa iyong sarili, I am a blessing. And yes, ultimately, it was God. No? And for God. Imagine kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, sino sa atin ang maliligtas. At salamat, hindi 10, kundi isang matuwid lamang ay sapat na para mapawalang sala at hindi tayo maparusahan ng Diyos. At ang nag-iisang iyan ay hindi ikaw, hindi ako, hindi sinuman, kundi walang ibang kundi ang Panginoong Jesus. Can you say Amen? So here, ang kwentong ito is not just about Abraham, it's not just about Lot, it's about the Lord Jesus Christ. Na kung walang Jesus, na hindi nagkasala ni minsan man, hindi tayo mai-accept sa kaparusahan ng Diyos. Pero salamat, merong Jesus na nagkatawang tao, na buhay ng matuwid, hindi nagkasala ni minsan, at naging siya kapamagitan ko sa Panginoon. Here I will end. Hebrews chapter 7, 24-25. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya walang katapusan ng kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan
para sa kanila. Ang Panginoong Jesus ay patuloy na namamagitan sa ating sa Ama. 1 John chapter 2, let me just read this. Mga anak, sinulat ko ito sa inyo. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. Mga anak, sinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesus. Si Yesu Kristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating kasalanan, kundi maging kasalanan ng lahat ng tao. Salamat sa Panginoong Jesus. Nawa, as we were chosen, mabuhay tayo gaya ng nararapat bilang mga pinili. Nawa, lumayo tayo sa masasama o sa mga bagay na nakakasama. Again, bad company corrupts good moral. At yes, we've got to keep in touch, syempre, with our fellow believers. At yes, again, salamat. May nag-iisang namamagitan para sa atin, sa Diyos, at ay walang iba, kundi ang Panginoon Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli, salamat po, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong mga salita for reminding us, Panginoon, na kami ay pinili mo. Kayo, Lord, ang pumili sa amin. Hindi kami ang unang pumili sa inyo. And thank you for reminding us, Lord, na kami na pinili mo ay upang kami ay turuan mula sa iyong mga salita upang kami ay mabuhay sa iyo pong kalooban. At po, Lord, salamat for reminding us, Panginoon, na kami ay maging maingat sa buhay na ito. Hindi kami maawa ng kasamaan ng mundo nito. At yan sa pamamagitan, Lord, ng pagsasaisi, pagbulay-bulay ng iyong salita, at pagsasagawa nito. At po, nagiyang Panginoon na pakikisama sa mga kapwa namin mananampalataya. At po, Lord, higit po sa lahat, salamat, Panginoon, hindi po 10, kundi isa lamang po ay naging sapat na upang kami, Panginoon, na hindi nyo parusahan sa aming mga kasalanan. Ngayon ay dahil, Panginoon, sa aming Panginoong Jesus na siyang aming naging tagapagligtas at tagapamagitan sa iyo, Panginoon, sa amin. Salamat po muli ng marami, Lord God. Tuloy mo kaming tulungan sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Yes, O God, na kayo ay Diyos na dakila, kayo ay Diyos na banal, at kami, Panginoon, na pinili mo ay marapat mamuhay ng may kabanalan. Buhay ka namin na dakila. In Jesus' name we pray.